Balikan natin si Benison Estrella, ang weather specialist ng Pag-asa. Good morning po, Mr. Benison. Good morning Sir Anjo, gayon din po sa ating mga tagsubaybay. So Benison, dahil po ba sa El Nino inaasahan nating mas mainit at mas mahaba po ang dry season ngayong 2024 kumpara po sa mga nakalipas na taon? Sa ngayon po yung ating El Nino is patuloy pa rin nating mararanasan, maari pong hanggang Mayo pa ito. And yung epekto nitong El Nino ay maaaring magtagal din, yung kakulangan sa ulan plus yung init ng temperatura po hanggang sa buwan pa po ng Hunyo. No? So inaasahan po natin na magkakaroon ng slight delay sa pagsisimula po ng panahon ng tag-ulan, pagsapit po yan ng kalagitnaan po ng Hunyo. And in terms of our temperature, kagaya po last year, mainit pa rin naman po yung ating may experience na mga temperatura sa malaking bahagi ng bansa at maring mas mataas pa ito pagsapit po ng Abril at Mayo. Anong pinakamataas sa temperatura at heat index na nasa inyong forecast o outlook ngayong dry season? Tsaka ano po yung expected nyo dito sa Metro Manila? So by the end of March po, possible na makaranas yung maraming lugar po sa ating bansa ng hanggang 43 degrees Celsius po na heat index. So ito po ay dangerous na, no? So kapag full exposed tayo sa ganitong init ng ng panahon, ay maaari po ito mag-cause or mauwi sa heat exhaustion at saka po sa heat stroke. And then pagsapit po ng buwan ng Abril, mas tataas pa ito, no? Yung tataas pa yung ating mga heat indices, maring umabot pa ito sa 45 to 46 degrees Celsius at mas tataas pa po pagsapit po ng Mayo kung saan nasa more or less 50 degrees Celsius po yung mararanasan natin ng mga heat indices, lalo na po sa mga urbanized areas, sa mga kapatagan, at nangyari na rin po ito nung nakaraan taon. Sir Benison, kahit tag-init ngayon, posible pa rin po ba ang mga pag-ulan? Tsaka aling lugar po dito sa ating bansa ay may pinakamataas na tsansa ng ulan ngayong araw at sa mga nalalabing araw ng Holy Week? Yes, kahit panahon na po ng tag-init sa ngayon, ay makakaranas pa rin ng mga pag-ulan ng ilang bahagi ng ating bansa. Yun nga lang po, mas iiral talaga yung dry days, kumbaga. But for today, meron tayong mga pag-ulan sa may Bicol region, sa mga nearby areas such as Quezon, Samar provinces, and Aurora. And then pagsapit po ng buwan ng Abril at Mayo, ilan pa dun sa mga weather systems na maaaring magpaulan are the easterlies sa may eastern side, tapos possible din po yung intertropical convergence zone. Hindi rin natin inaalis yung chance na magkakaroon tayo ng mga low pressure area at saka po bagyo. Mr. Benison, ito po yung isa sa pinangangambahan nating mga kapuso, no? Kasi mahigit 157 meters ang naitalang lowest water level ng Gat Reservoir noong taong 2010. Posible po bang mangyari ulit ito ngayon at magkukulang kaya ang tubig sa ating mga dam? So far, Sir Anjo, nasa 200 meters po yung ating water level sa Angat Dam. And yung projection po ng ating flood forecasting section ng Pag-asa is posibleng umabot ito sa 180 meters po no, pagsapit ng buwan ng Hunyo, which is nasa minimum operating level na tinatawag. No? So pagsapit po ng Hunyo and beyond that, kapag patuloy pa rin yung kakulangan po sa ulan, maring mas mababa pa sa 180 meters. At doon tayo medyo magkakaroon ng mga panibagong mga paraan po para po maiwasan na magkaroon tayo ng pagtigil sa operasyon at saka po so far naman knowing na nasa 200 meters ngayon and then for the next 2 months ay nasa above operating level naman po is magiging sapat pa naman po yung ating supply ng tubig sa ating mga kababayan. Nagkaroon lang po ng pagbabawas ng rasyon kumbaga. Sir Benison, may iba po tayo. May mga kumakalat na social media post tungkol sa umunoy posibleng 3 days na dilim dito sa Earth simula April 8 dahil daw po yung sa pagdaan ng ating planeta sa tinatawag na photon belts. Totoo po ba yan? At ano po yung photon belts? Tama Sir Anjo, meron mga kumakalat nga na mga sabi nating sabi-sabi regarding po dyan sa pagdaan ng Earth doon sa tinatawag po na photon belt. Ito ay nagaganap yung pag-ikot yung pagpunta ng yung cycle na tinatawag ng Earth sa pagdaan po sa photon belt for every 26,000 years at maring sa April 8 daw po ay dadaan doon. But then the effect of this photon belt naman po is wala namang hindi po nababase sa scientific basis, no. So wala itong katotohanan at hindi naman dadaan ng ating mundo sa 3 araw po na darkness simula po sa April 8. Itong photon belt kasi yung parang belt kung saan may dadaanan na parang particle ng mga liwanag po. So mas mataas yung frequency nito at maaaring magkaroon ng effect sa Earth. But then none of these ay may katotohanan po. Maraming salamat, Benison Estrella, weather specialist ng Pag-asa.
Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.